Okay, so good day class. So we will continue. Okay, kung din kita nagtapos. Okay, so we're still sa introduction to carbohydrates. Okay, but today or for this video rather, part 2 na. Okay, part 2 na kita. So kung hindi niyo pa nakita part 1, okay, I suggest nakitaon niyo muna. Okay, yung part 1 kasi may hirapan ka mo magets ang iba na terminologies dili kapag dili nyo pa na panood or naadalan yung part 1. Okay? So, sa part 2, okay, yung focus natin lang is your cellular processes. Okay? Na associated sa atong mga carbohydrates. So, basically, mga chemical reactions. Okay? Yung pag-aaralan natin sa video na to. Okay? Mga chemical reactions. Okay? Na kasama or yung main character naton na chemical reaction is mga carbohydrates. Okay? So you have your photosynthesis, you have your glycogenesis, glycogenolysis, and lastly, your cellular respiration. Okay? So let's start muna sa chemical equations. Okay? So before kita sa mga specific na mga process, okay, matunani kita sa mga chemical equations. Okay, so I guess sa senior high na discussion naman ini siya. Okay, lalo na sa chemistry siguro. Okay, sa chemistry sa senior high. So feel ko na adalan man namon ni na dati or na discuss man ni na dati sa amon. So di ko lang sure sa iyo kung na discuss na. Okay, pero siguro okay, assume ta na lang na discuss. Okay, pero kung dili, okay, review natin siya. Now, chemical equations or chemical reactions, okay, ginapakita lang or it shows a balanced reaction of different chemicals and molecules which are the reactants and the products. Okay, so chemical equations or chemical reaction, may duwa kita na ginakita. Okay, or may duwa na actor kumbaga. Okay, you have your reactants and you have your products. So reactants amin yung mga ingredients. Okay, pag sinabi na reactant, okay, gusto ko na matandaan niyo mga ingredient insinda. Okay, mga ingredient. Okay, these are substances that start the chemical reaction which can either be consumed or converted into a different substance. Okay? While your products naman, amin ni ang result. Okay? Products, produkto. Okay? These are the end products. Okay? End products meaning sa katapusan na hihimo, sa katapusan na poproduce, and are made due to the reaction of different reactants. Okay? So for example, let's say, go ka daw sa water. Tapos igwa ka sa juice. Okay, ng tang na juice. Nasa powder pa. Okay? Then ginmix mo sinda. Okay, you mix your water and your tang juice. Nakaigwa ka sa orange na juice. Okay? So in this simple reaction, okay, this is a simple reaction, ininadua, this is your reactants. Okay? And your orange juice naman, this is your product. Okay? So your reactants, you have your water and your powdered tang juice. Okay? Nagin mix mo sinda, nag-react sindan duwa, saka daw sa then nagproduce an orange juice. So, amin yung product nimo. Okay? And as you can see, go kita sini. An reaction, an mga chemical equation or chemical reaction, the reactants and the products are separated by this arrow. Okay? So, pag irog sinin arrow mo, ang ibig sabihin, an reaction pakadto sa right. Okay? Now, may iba na mga reaction, instead na irog sini. Okay, double arrow, sorry.
pag irog sini class, ang ibig sabihin sina reversible reaction. So, pwede ko ang reactant, himuon na product, ang product, ibalik ko pa reactant. Okay? So, pero in this example, forward reaction lang siya. Okay? Di siya reversible. Forward reaction lang siya. Okay? Kasi pag orange juice na, okay, na mix mo na ang water tag, ang powdered na tang juice, mahirap na yun na siya i-reverse pabalik. Okay? Powder and water balik. Okay? Although pwede, possible siya himuon. Okay? Okay, so amin na. So again, reactants, okay, amin ang mga naga-start. Okay, di ba? Yung start ng reaction natin dito, okay, tas amin ni an end sa reaction. Okay, start kita dide, nagtapos kita dide. Okay? So there is a reaction, okay, happening between your water and your juice, okay, the reactants to form or to make the product which is your orange juice class. Okay, so amin ang pinakamadali na way para magets niyo ang chemical equations. Okay? However, sa mga chemical equation, when we go sa mga let's say mga complex na mga reaction, okay, like for example, irog sini. Okay, so ini siya na chemical equation, this is the reaction or the chemical reaction that happens during photosynthesis. Okay? So, photosynthesis, again, this is a process by which the plants create their own glucose or their own carbohydrate. Okay? So, igwagatan, duwa na reactant. Okay, so aming araw ta, kitaon nyo. Okay, forward reaction siya. So, amo daw didi kita ma-start and amo kita didi ma-end. Okay, so ang reactants natin duwa, we have your CO2 and you have your H2O, water and carbon dioxide, and your end products is your carbohydrate, which is your nanon C6H12O6, that is your glucose. Okay? So, glucose man lang ang ginahimo na carbohydrate sa naton most plants. Okay, so we assume na glucose talaga yun siya. Okay, this is not tawag sina, pwede man fructose, okay, pero we assume talaga na glucose yun siya. Okay, and we have oxygen. Okay, si O2, that is oxygen or O2 gas. Okay, now may usad pa kita na tag sina na actor. We have the light. Okay, sunlight ini siya class. Okay, kasi again pag ang photosynthesis kailangan niya sun. Okay, kailangan niya solar energy. Okay, kung napapansin niyo class, yung solar energy nasa side siya ng reactants. Okay, adi siya sa left side sini na arrow naging butang naton. Okay, nanong sabi naton kanina, kapag nasa left side sa arrow, okay, reactant sinasinda, pag nasa right side naman product. Okay, in this example or in this equation, si sunlight or si solar energy, dili siya reactant. Okay? Solar energy in this reaction is not a reactant but rather an energy source. Okay? To start the reaction of carbon dioxide and water para ka mag-start sa photosynthesis class. Okay? Para mo ma-start yung photosynthesis, kailangan muna may energy yung plants natin. And nakukuha siya na energy hali sa sunlight. Okay? Wala siyang wala siyang molecules na ginahatag or gina-provide, wala siyang mga atoms na ginahatag sa mga chemicals natin like your carbon, oxygen, hydrogen, etc. Okay, ang ginahimo lang niya, siya lang ang nagahatag energy. Okay? Wala siyang ginahatag na mga atoms or element, etc. Okay? So again, solar energy sa photosynthesis is just an energy source class. Okay? So balik kita. Okay, pag sa mga chemical reaction, kailangan balanced. Okay, balanced ang elements or yung specifically yung atoms naton.
Okay? So what do I mean by that? So sa ating reactants, we have 3 elements. As well as sa products, may 3 elements kita. Nanuntunutan na elements sa reactant, you have your carbon, hydrogen, and oxygen. Carbon, oxygen, hydrogen, and again, may oxygen pa din. And same din sa products, carbon, hydrogen, and your oxygen. Now, sa pag-balance, kailangan lang niyo tandaan na kailangan nag-match yung number ng atoms ng atong mga elements. Okay? So, for example, sa carbon, okay, we will count the number of carbon atoms sa reactants muna. Okay, so, kitaon ta, we have 2 reactants. Okay, carbon dioxide and water. So, piraan value sa carbon dioxide dida. Okay, so yung value niya is 6. Okay, kasi yung 6 nakadikit sa carbon naton. Okay, next we have hydrogen. Sa hydrogen, okay, carbon dioxide, wala dida. Adi sa water, yung hydrogen naton. So, igwa siya sa 6 hydrogen atoms and igwa siya sa subscript na 2. So, imo-multiply naton yung 6 pa 2. That will give us 12 naman. Okay? Now, last, we have your oxygen. So, oxygen naman, may duwa kita, igo sa carbon dioxide, igo sa water. Okay? Same pa din, yung 6, imo-multiply natin sa oxygen, which is 2. So, that is 12. Plus, igo pa kita dide, 6 times 1, kasi 1 man lang na siya, wala siyang subscript. Okay? 12 plus 6, that will give us 18 na oxygen. Okay? So, kailangan nag-match yung number ng carbon, hydrogen, and oxygen na adi sa reactant sa aton products class. Okay, so bilangon ta. Sa products naman, so you have your carbon. Okay, napunta. So we have your 2 products here. You have your carbohydrate, which is glucose, and your oxygen. Okay, so hain si carbon. So adi siya sa glucose naton, which is 6. Okay, so nag-match. Check. Next, we have your hydrogen. Hydrogen, same. Ada pa din sa glucose naton, which is 12. And lastly, we have oxygen. So, oxygen naman, may 6 kita na oxygen here sa glucose. Plus, dito sa oxygen, sa oxygen gas naton, 6 times 12, 6 times 2, rather, that is 12. 12 plus 6, that is 18. So, the same pa din siya. Okay? So, ibig sabihin, balanced yung equation natin. Walang nasayang na element, walang nasayang na atom sa atong mga elements. Okay? Balanced in the class. Okay? So, ang ibig sinisabihon, class, nano kay mga 6, 6, etc. Mga big letter. Okay, nisinda mga big letter, big number. Sorry. Ang ibig sinasabihon, kailangan mo san unom na carbon dioxide molecules and kailangan mo san unom na water molecules to create 1 glucose molecule and 6 oxygen molecules class. Okay, amo nang ibig sinisabihon na reaction. Okay, so amin nang ibig sabihin na mga number, ini na mga big numbers class. Okay, sa gilid. So kailangan mo unom para ka makahimon usad na glucose, para daw an usad na plant makahimo usan only one glucose molecule, kailangan niya san pira na carbon dioxide, kailangan niyang 6. Ito. Kailangan niyang 6 na carbon dioxide molecules. Add that to unom or 6 pa na water molecules, okay? Para ka makahimo san usad na glucose molecule. Pag ang mga sobra na atom na dili na nato nagamit,
they will combine to form 6 oxygen atoms class. Okay, so amin ang ibig sabihin san a balanced chemical equation class. Okay, so amin to. Okay, so that is just the basics, okay, san chemical equations and chemical reactions. Okay, so moving forward, okay, let's go to photosynthesis na talaga. Okay, kasi maaram na kita sa kung paano pagabasa sa chemical equation, aram ta na kung paano pag-understand sa mga reactants and products. So we will go na sa photosynthesis, sa specifics na talaga. Okay, so photosynthesis, okay, this occurs only in plants and algae. Okay, plants lang and algae ang naka-perform sini na function. Kay nano, sindalangan igwasan pigment na what do you call this? Chlorophyll. Okay, amin ni siya ang green pigment of plants. Okay, or sa plant leaves. Okay? Ang pinakamataas na concentration sa chlorophyll is nasa leaves sa plants class. Okay, tandaan nyo yun na. So, in which these organisms use light or solar energy along with water and carbon dioxide to make carbohydrates such as glucose and as well as your oxygen class. So, photosynthesis occurs in the chloroplast, okay, of plants found in leaves. The chloroplast contains the chlorophyll. Okay, so how many plant cell nimo or plant cells and cells and plants natin? Okay, so you have your different organelles. You have your cytoplasm, lysosome, mitochondria, etc. etc. Now, sa plant cell, igwasin da sinin na organelle. Okay, sinda lang ang igwasin na organelle. Kita wara kita sinin sa chloroplast. Okay, sa chloroplast, inside your chloroplast, may kita mo da si chlorophyll. Okay, so amin ni ang green color, green pigment sa mga plants. Kaya gani kung makita mo, ang color dito sa chloroplast is color green class. Okay? Ang trabaho ni chlorophyll, okay, is to capture and store sunlight. Okay? Kaya niya kuhaon ang sunlight, i-store siya, and gamiton pag ma-perform na siya sa photosynthesis. So, ini siya similar lang sa kanina natin, class. Similar lang. Okay? So, again, anong trabaho ni chlorophyll? Ang trabaho ni chlorophyll is to capture and store sunlight. Okay? Para magamit siya as your energy source sa pag-react ni carbon dioxide and ni water. Okay? Now, sa photosynthesis, what do you call this? Kailangan mo inin tatlo, okay, para makastart ka sa reaction. Pag wara kang water, dili siya magana. Pag wara kang carbon dioxide, di siya magana. Pag wara kang solar energy, pwede siya magana. May mga some plants na dili kailangan sa solar energy, pero majority of plants class kailangan talaga sa solar energy para mag-start ng imo photosynthesis. Okay? So, photosynthesis, okay, the glucose produced by plants is used by the plant's energy consumption. So, again, photosynthesis, okay, unique lang siya sa mga plants. Okay, it can produce your glucose, okay, your carbohydrates, na siya din ang kuha naton once ginkaon naton yung mga plants or mga food na plant-based or made from plants. So, glucose, pwede niya gamiton for energy consumption para mabuhay yung plants naton. Okay? Aside sina, pag may too much na glucose, okay, damudam unaan na produce na glucose sa photosynthesis, nanan mangyayari. So, there's two ways para ma-utilize ini siya na too much glucose. Pwede siya ma-convert into starch, and
pwede siya ma-convert into cellulose. Starch, this is the energy storage of your plants, while cellulose, this provides structural support for your plants naman, class. Okay? So, starch, let's focus sa starch. Nano kay kailangan niya mag-produce ng starch? Nano kay dili cellulose lang? Nano kay kailangan may starch talaga? Okay, pag too much ng glucose na nangihimo niya. Kasi class, balikan naton, nanon sabi ko didi. Okay, nanon sabi ko didi sa reaction sa photosynthesis. Kapag wara san usad sinisainda, dili na masastop yung photosynthesis, class. Okay, pag may kulang na usad, masastop ang photosynthesis. Okay? So, kapag wara san solar energy, like for example, ang may plant ka daw, tapos instead na ibutang mo sa sunlight, ibutang mo sa sulod san balay, dili na siya naka-absorb, di siya naka-store sa sunlight. Okay? Dili na siya makahimo san glucose or carbohydrate. Wara na siyang gagamiton for energy consumption. So, kanino siya makuha sa energy? Makuha siya sa energy sa starch. Kay nano kay sa starch? Kasi yung starch, it is made up of glucose. Okay, so kung babalikan natin, okay, yung discussion natin about your polysaccharide, starch is made from glucose. Okay, na makikita natin sa plants, which functions as an energy storage, class. Okay, kapag wara na sa glucose, makuha ang plants ng energy from the starch by turning it back to glucose. Okay, para igwa na siya sa temporary na energy, class. Okay, temporary na energy. Okay? Kaya di ba, class, may mga tanom na what do you call this? Ibulad mo siya sa sunlight. Okay, bulad mo siya sa sunlight. Then itago mo siya mga 3 to 5 days irog sina. Dili gyapon siya napapatay. Okay? Kasi igwasin the sun starch na naka store sa inda. Okay, kaya ninda mag-survive pansamantala. Okay? Pero kung igwa kasi ng tanom, okay, tas gimbulad mo, okay, gimpadako mo, tapos tawag sina, store mo siya weeks na nakalipas. Okay? Sa tingin mo mabubuhay pa ina siya na plants? Okay? So dili na, class kasi ubos na an starch. Okay? And wala na din siya way para mag photosynthesis. Dili na siya makahimo sa panibago na glucose or carbohydrate, class. Okay? So amin na siya an trabaho ni starch, class. Okay? Sa aton mga plants. So next process, you have your glycogenesis. Okay, before kita magbasa sini, ano talaga ni name niya, glycogenesis. So sa glycogenesis, you have two words. You have your glyco and genesis. Glyco means glycogen or your carbohydrate. Genesis means creation. Okay? So, glycogenesis, that is the, combine lang natin, creation or production of glycogen. Okay? So, glycogenesis is the production of glycogen using glucose. So, glucose pa din ang kailangan natin para makaproduce ng glycogen. So, this process happens if you have too much glucose. Same concept, didi, class, sa photosynthesis. Si starch, hihimuon lang ini siya kapag too much na yung glucose na ade sa plants. Sa humans naman, pag too much na yung glucose natin, example, after eating a high carbohydrate meal, damo-damo kang ginkaon ng carbohydrate. Okay, dili man tanan nina magagamit sa body mo na glucose. So, an sobra na glucose,
gagamiton sa body naton para mag-create ng glycogen. So, this process, okay, glycogenesis, can occur in two organs in the body. So, may dalawang organ na pwede mag-perform ng glycogenesis, your skeletal muscle and your liver. So, skeletal muscle, as I've said sa part 1 sa video natin, amin siya muscle na nakadikit sa skeleton natin. So, amin ang bicep, tricep, okay, mga nakakapa nyo ng unod, okay, muscle na nakakapa nyo, okay. So, amin na siya skeletal muscle natin. So, inside your skeletal muscle, inside your liver, undergo ang glycogenesis. Okay, when there's too much glucose sa body naton. Now, when glycogen is made by the liver, ang tawag mo sina kay liver glycogen, and this functions as an all-around energy reserve for you to maintain the normal blood glucose level. On the other hand, if glycogen is made by the skeletal muscle, it is called muscle glycogen, provides available energy only for your muscle. Okay, so wala nang ibig sinasabi yung class. So, glycogenesis, isurat ko na lang, can happen in two organs, your skeletal muscle and your liver. Kapag sa skeletal muscle siya, ang tawag mo sina kay muscle glycogen. Kapag sa liver naman, liver glycogen. Ang trabaho ni liver glycogen is to maintain the blood sugar or your blood glucose. Kapag nagbaba or kapag naubusan na kita sa blood sugar, papasok na da si liver glycogen. Mahatag siya sa blood sugar or glucose sa body naton. Si muscle glycogen class, okay, mahatag lang siya sa energy only for muscles lang. Okay? So, si liver glycogen, pwede siya maghatag kahit kanino sa glucose. Okay, usually sa blood niya ginahatag na siya. However, si muscle glycogen, sa muscle lang talaga siya mahatag sa energy. Okay, sa muscle lang siya mahatag sa energy class, si muscle glycogen. Okay, so amin ang two different types of your glycogen. Next, we have glycogenolysis. Okay, glycogenolysis, same sa nimunta kanina. I-breakdown anay natin ang siya na word. Okay, into two words. Glycogen or glycogeno. So, this pertains to glycogen. And lysis, which pertains to breakdown. Okay, so pag sinabi na glycogenolysis, breakdown of glycogen to produce glucose. Okay, so kung kanina, si glycogenesis, nag-start ka sang glucose, mahimo kan glycogen, pag glycogenolysis naman, baliktad. Ma-start ka sa glycogen, mahimo ka sa glucose class. So, in order to break down glycogen, tandaan nyo ini na enzyme. Okay, important ini siya na matandaan nyo. Kailangan mo sa glycogen phosphorylase. Okay? So, glycogen phosphorylase is an enzyme needed to break down the glycosidic bonds of the glycogen molecule para ma-release, malabas yung glucose naton. Okay? So, kung natatandaan nyo, class, okay, sa glycogen, pwede, si glycogen phosphorylase, pwede niya tanggalon ini siya, ini. Tanan na terminal ends class, pwede niya tanggalon diretsyo. Okay? So, matulin siya mag-harvest sa glucose. Okay? Si glycogen.
Okay, kasi damo-damo siya branching. Okay, so amin advantage sa branching. Diba? Na-discuss na natin ini siya sa part 1. So, tandaan nyo, glycogenolysis happens when your body has low glucose levels. Okay, so baliktadan ini in the class, ha? Si glycogenesis, nangyayari kapag too much yung glucose. From glucose, simuo na glycogen. Si glycogenolysis happens kapag mababa na yung glucose. So, from glycogen, i-convert natin pa glucose class. Nanong kailangan para ma-convert si glycogen to glucose? You will need glycogen phosphorylase class. Ha, tandaan nyo na siya na enzyme. Okay, last. Okay, so amin yan last na topic. Okay, sa introduction to carbohydrates, which is your cellular respiration. So, amin yung pinaka malisud man sa buton sa indatanan. Okay? So, it is a biochemical process in which your glucose is converted to energy in the form of ATP. Okay? This happens in 4 stages. Okay? Si cellular respiration. So, your first stage is your glycolysis. This is followed by pyruvate oxidation. Next is your citric acid or your Krebs cycle. So, siguro familiar ka mo sini. Okay, or nabating nyo na siguro na Krebs cycle. And lastly, we have oxidative phosphorylation or sometimes pwede siya tawagon na electron transport chain. Okay? So, initial class, again, in a cellular respiration, very, tawag sina, medyo advanced na yun na topic. Okay, pero kailangan nyo ini siya. Okay, kailangan nyo ini siya mag-gets. Okay? So, siguro ini siya, babalikan nyo ini sa mga higher years nyo na. Okay, pero yan na, nihimuon natin, isi-simplify ko ini siya. Okay, may mga information ako na isi-skip, dide. Okay, gin-condense ko na siya sa pinakasimple para mag-gets nyo an overview ni cellular respiration. Okay? Ang kailangan nyo tandaan sa cellular respiration class is yung main goal is to activate an enzyme called ATP synthase. Okay? ATP synthase is an enzyme. Ang trabaho niya is to convert the available ADP into ATP class. Okay? So, si ATP synthase, siya yung enzyme na mahimo sa pinakadamo na ATP class. Okay? So, amin ni ang goal talaga ni cellular respiration. Okay? So, paano siya nangyayari? So, before ini siya, let's talk about ininduanay. Si ADP and ATP. Okay? So, ATP, adenosine triphosphate. ADP naman diphosphate. Okay? Adenosine diphosphate. Yung difference lang nila, structure-wise, is yung phosphate group. Okay? Na naka-attach sa kanila. Okay? Triphosphate, so 3. Diphosphate, 2. Okay? Yung phosphate group. Now, energy content. Okay? Sa energy class, mas mataas yung energy na ginahatag ni triphosphate, while sa ADP, dili talaga. Okay? Dili talaga yung naghahatag energy si diphosphate. Okay? So, non-function. Okay, non-function sino ni ATP. The main energy currency of the cell. So, siya yung tagahatag ng energy sa cell naton. So, nanasabi ko dati, kung natatandaan nyo pa, glucose undergoes cellular respiration to make ATP. Okay, so ATP naman will then create or give energy to your cells class. Okay? So, amin na siya ang function ng ATP. Next, ADP. So, this is the intermediate molecule formed when ATP is used as energy and can be converted back to ATP. So, balikan tayo ni siya, ha? Balikan tayo ni siya mamaya. Okay?
So formation, kasano nahihimo sa ATP during cellular respiration as well as photosynthesis. Okay, pwede siya ma-produce during photosynthesis. Si ADP naman formed when ATP loses one phosphate group. So balikan tayo na otro after sining conversion part. Okay, so conversion kita. Okay, dili kita ma-focus. Si ATP class, okay, si ATP, tag si ADP, closely related din asinda. Okay, closely related din asinda. Si ATP, pag mahatag na siyang energy, tatanggalan siya sa usad na phosphate. Okay, saka lang siya maka-release sa energy class. Pag gintanggalan mo siya sa phosphate, magiging ADP na siya class. Okay, so amin ang ginahimo niya sinina part. Your ATP, okay, tatanggalan mo siya. Okay, you will remove one phosphate group para maghatag sa energy. Okay, so dahil you remove one phosphate group from ATP, ang ATP magiging ADP na lang class. Okay, so amin na ang nangyayari dide. This is the intermediate molecule. Kasunod. Ibig sabihin sa intermediate, kasunod. Followed by. Okay? This is a molecule followed by when ATP is used as energy. So kapag gingamit daw naton si ATP para maghimon energy, gintanggalan ta siya sa phosphate, intermediately na produce an ADP naton. Now, your ADP can be converted back into ATP. So pwede naton si ADP mabalik sa ATP. The question is paano? Nananihimo naton para mabalik siya sa energy? Ibabalik lang naton ang phosphate class. Okay, ihahatag ta balik yung phosphate sa iya para mag-produce ng ATP. So amin ni siya ang main objective sang cellular respiration. Okay, so as you can see here, ADP, dagdagan mo sa phosphate, so your PI, this is your phosphate gali ha. Sorry ako na sabi kanina. So PI, this is your phosphate group. Okay? ADP, kailangan mo phosphate group and kailangan mo energy para ka makahimo sa ATP class. Okay, so ATP, so kung mapansin nyo class, okay, i-ano tayo ni, okay, maganda yun siya na reaction, kung isipon nyo. Okay, si ADP, siya ang result kapag ginamit natin sa ATP as energy. Para maging ATP siya ulit, dadagdagan siya natin siya sa phosphate na kailangan din natin sa energy para ini siya mag-attach dide. Para kita makahimo sa molecule na mahatag sa aton gihapon sa energy class. Okay? So, conserve yung energy. Okay? So, energy cannot be created nor destroyed. Okay? It is only transferred from one molecule, okay, one molecule to another, or one substance to another class. Okay? So, amin na siya ang nangyayari dito sa ADP and ATP interaction. Okay, so amin din ang structure para ninda. Okay, so amin yung ADP and ATP natin. As you can see, tatlo na phosphate group sa ATP, while 2 lang sa ADP natin class. Okay? So, babalikan tayo ni mamaya pag natapos natin ang discussion. Ini siya na equation. Okay? So, let's discuss na yung process. Okay? So, medyo madugo ini siya na process. Okay? Pero amon yung pinaka-summary talaga san what do you call this? Ng
cellular respiration class. Kasama yung pinaka-simplified version niya. Okay? So, let's start with the glycolysis. Okay, glycolysis, sana kita ma-focus. So, sa cellular respiration pala class, okay, sa cellular respiration, okay, again, kailangan mong glucose dide. So, 1 glucose ang need dide. Or your reactant dide. Okay, usad na glucose ang ginamit natin dide. Okay? So, tandaan nyo na, 1 glucose ang gagamito natin sinina reaction to occur. Okay, so let's start with the glycolysis. So, start kita sa name. Glycolysis. Glyco means glucose. Lysis means breakdown. So, i-breakdown natin yung 1 glucose molecule natin. Okay, kasi di ba nasabi ko, kailangan natin sa 1 glucose. Para mag-start sa cellular respiration, kailangan muna natin sa glucose. Okay? So, 1 glucose molecule is broken down and converted to 2 molecules of pyruvate. So, si glucose, 1 glucose naging 2 molecules of pyruvate class. Okay? The conversion uses energy to occur. Okay, exactly 2 ATP molecules is needed. Okay, amin yung ginamin ko kanina class. Dito. Okay? Kailangan natin sa energy, okay, para mag-start ini siya na reaction. Okay, pero di man lang na part ina. Kailangan sa ATP. So, para mag-undergo glycolysis, para natin breakdown yung glucose, kailangan natin sa energy. Okay? Exactly 2 na ATP molecules. Okay? Once na broken down na natin si glucose into 2 pyruvate, okay? May 2 pa kita na product na may himo. ATP and NADH. Okay? So, nagamit kan energy para i-breakdown si glucose and nagkaigwa ka din sa energy, which is ATP. So, nanong total products naton? 2 na pyruvate, 1, 2, 2 na ATP, and 2 na NADH. Okay? So, base, ma-question ka mo, Sir, nano kay dili 4? Didi. So, ini siya net total ang tawag sini class na 2 ATP. Okay? Nano kay 2 lang ang binutang didi sa total product? Kasi, nagamit ka sa 2 na ATP para mag-start ini siya. Okay? So, ima-minus naton ang 2 molecules of ATP na ginamit mo or gin-invest mo sa na-produce mo. Kaya, 2 yung net or total na ATP na na-produce natin during glycolysis only. Okay? So again, tandaan nyo, during, okay, din lang, isabay ko yun na diagram, okay, para ma-visualize nyo. Okay, during glycolysis, okay, your glucose is broken down into 2 pyruvate. Okay? So, para siya ma-breakdown, you need 2 ATP. So, amin ni siya. Okay? After that, okay, nagkaigwa ka ng 2 na pyruvate, nagka-produce ka din sa 2 na ATP and 2 na NADH. Okay? Ang total na ini siya na ATP. Nano kay 2 na lang kasi yung 4 na total, gin-minus natin dide. Okay? Kaya 2 na lang yung total na ATP na nakuha natin during glycolysis. Okay, next, we have pyruvate oxidation. Okay, sa pyruvate oxidation naman. So, si pyruvate na na-produce natin sa glycolysis, siya ang papasok didi. Okay, sa pyruvate oxidation. So, yung 2 pyruvate molecule, i-convert lang natin to acetyl-CoA or acetyl coenzyme A.
So, yung dalawa na pyruvate, okay, yung dalawang pyruvate naton, i-convert natin sa dalawa din na acetyl-CoA. So, this is one acetyl-CoA, this is one acetyl-CoA. So, dalawa na acetyl-CoA. Okay? So, acetyl-CoA, the conversion produces 2 NADH and 2 CO2. So, total products, dito siya, dalawang NADH and dalawa na CO2 class. Okay? Sabi na siya, ang products naton. And, idagdag na lang din natin dito. Sorry, wala ko nabutang. Idagdag na lang natin dito, dalawa na acetyl-CoA. Okay, pasurat na lang ako klasa sa yung notes. May dalawa pa na acetyl-CoA sa pyruvate oxidation. Now, ini siya na duwa na acetyl-CoA. Siya naman ang gagamito naton sa citric acid cycle or sa Krebs cycle class. Okay? So, si 2 acetyl-CoA molecules undergo a series of chemical reaction which leads to several molecules being produced. Okay? So, yung dalawang acetyl-CoA, okay, ma-produce sini. Total na ini. Okay? So, i-divide natin ini siya by 2. Okay, nano kay 2 kasi dalawa na acetyl-CoA. So, 1 acetyl-CoA produces dalawa na CO2, tatlo na NADH, usad na FAD, H2, and 1 ATP. Okay? Pero as you can see, na times 2 na class. Okay? Nano kay na times 2 kasi twice mangyayari in siya na citric acid cycle. Nano kay twice siya mangyayari kasi dalawa man yung acetyl-CoA na ma-undergo ng citric acid cycle. Okay? Kaya times twice yung na-produce na mga molecules class. Okay? So, nanan mga products natin? We have your carbon dioxide, NADH, unom, dalawa na FADH, and dalawa na ATP. Okay? So far, ang napoproduce pa lang nato na ATP from glycolysis pakadi sa citric acid cycle is apat pa lang na energy. Okay, upat pa lang na energy yung napoproduce naton. Okay, ibang ko na lang color. Ay, pangit. Nala. Okay, dua pa lang na energy yung napoproduce naton. Okay? Ang damo-damo na naproduce naton class ini. NADH. Tag ini na FADH. Okay? So, nano ang trabaho sini? Ni NADH and ni FADH. Okay? Inisinda tanan na may DH, sinda ang gagamiton mo didi sa electron transport chain or sa oxidative phosphorylation. So, the 10 NADH and 2 FADH molecules produced from glycolysis to citric acid cycle. So, let's count muna kung 10 ba talaga. 2, 4, plus 6, 10, and dalawa na FADH. So, tama, tanan. So, 10 and 2. So, ini siya na duwa na molecule. Okay, they will activate an enzyme. An enzyme ini class, sorry. An enzyme called the electron transport chain. So, series of enzymes in the class. Para nimo ma-activate ini siya na chain, kailangan mo ini na NADH and FADH2. Okay? Mahatag sindasan electron pakade sini na transport chain. Okay, once the electron transport chain is activated, it will then activate your ATP synthase enzyme class. Okay, so ang nangyayari sa electron transport chain is
your NADH and your FADH, i-activate ninda an electron transport chain. Once na-activate na siya, i-activate naman sinin na transport chain an ATP synthase. Okay, nanong trabaho ni ATP synthase? Nasabi ko na kanina. Your ATP synthase is an enzyme. Task, trabaho niya na mag-convert ng ADP into ATP class. So, siya na ang mahimo san ATP. Okay? Your ATP synthase will convert the available ADP molecules to ATP. Paano gani gina-convert yung ADP pa ATP? Nalo lang ginahimo naton. Okay? Mahatag lang kita san phosphate. Para maghatag phosphate, kailangan san energy. Ini siya na energy class, haliin na siya kan electron transport chain class. Siya ang mahatag energy kan ATP synthase para si ATP synthase i-attach niya ang phosphate pakade sa ADP para kita magkaigwasan ATP class. Okay, so amin to siya. Okay, that is so di pa galit end. So after sina may sad pa kita na product na napoproduce which is water. Okay? So water is made during this reaction. Okay? So total product naton is unom na H2O and 26 to 28 ATP molecules. So kanina duwa lang, duwa na ATP sa citric, duwa na ATP sa glycolysis, pero sa electron transport chain 26 to 28 ATP molecules ang namihimo ng atong ATP synthase class. Okay, so alamin to siya an cellular respiration class. Okay? So product count kita. Okay, by the end of cellular respiration. Okay, so amin mga products. So inisin the class amin ni dili na gamit. Amin mga products naton. Okay, for example, sa glycolysis, ang product naton dida is ATP lang. Dili ko naging butang si pyruvate kasi nano nangyari sa pyruvate naton. Ginamit naton siya sa pyruvate oxidation para ka makahimo san acetyl coenzyme A. Dili ko naging butang si 2-NADH kasi nano nangyari sa NADH naton dide. Ginamit naton siya sa electron transport chain naton. So anabilin lang ang dalawa na ATP. Sa pyruvate oxidation, carbon dioxide lang yung product talaga naton. Kasi nano, si NADH din siya ginamit sa electron transport chain pa din. Acetyl coenzyme A na product ide na nangyari sa iya, ginamit natin siya sa citric acid cycle. Okay? Now, sa citric acid cycle naman, yung product natin is dalawa lang. Carbon dioxide, okay, wala kitang ginamitan sa carbon dioxide, and duwa na ATP. Di nagkato sa NADH, di nagkato sa FADH, ini na duwa ginamit again naton sa electron transport chain. So na-consume sin the class. Okay? And lastly, sa electron transport chain. Sa electron transport chain, nagkahimo kitang water. Okay, wala kitang ginamitan sa water, product talaga siya, and you have your ATP. Okay, ang nakaproduce ko sa ATP molecules class 26 to 28. So total. Okay, this is the total. Okay, so amin in total number of molecules na na-produce naton from glycolysis hanggang sa electron transport chain class. So unom na CO2. Okay, so hanapon tayo ng mga CO2 sa reaction. So i-reason ko na ini para dili masamok. Okay.
So, hangin na siya na unom na tawag siya na CO2. So, you have here dalawa and dede, upat. So, 4 plus 2, this is 6. Tama. H2O. So, hangin sa H2O dede. Tama. Unom na H2O. And 30 to 32 ATP molecules. So, range natin niya siya class. Okay? So, 2 and 2 ATP plus 2 ATP plus 26 to 28 ATP. So, para makuha mo 30 to 32 class, i-plus mo si 2 and 2, so 4, then i-plus mo siya dito sa kada usad. So, 26 plus 4 to 28 plus 4. So, makukuha mo dito is 30 to 32 ATP. Okay, so tama class. Okay? So, amin ang total number of products naton. Okay? So, utruhon ko lang. Nano, kay wara taging butang si pyruvate dide sa total. Kasi si pyruvate, gingamit utro naton. Okay? Pakadi sa pyruvate oxidation para kita makahimo san acetyl or 2 molecules of acetyl coenzyme A. Si NAD, si acetyl coenzyme A, wara gihapon naton ginsurat siya didi kasi ginamit naton siya para mag-perform ng citric acid cycle. Okay? Then, si NADH, FADH, nano kay wara ta siya ginsurat sa total kasi inisinda na tatlo or inisinda na duwa sa NADH at FADH, ginamit naton sinda para ma-power yung electron transport chain naton, which will then power your ATP synthase class para makaproduce kita ng ATP. Paano siya nag-produce ng ATP? Ang ginahimo lang niya is this one. Okay, aming trabaho ng ATP synthase. It will add phosphate to your ADP with the expense of energy class. Sa energy, di ni siya hali na siya sa electron transport chain class. Okay, so amin na siya an cellular respiration class. Okay, so amin na siya an process by which your glucose molecule, so again, we only need one glucose molecule para mahimo ini siya. Okay, so kung may 100 ka na glucose, times 100 mo ini na mga product. Okay? So ade, may diagram, pwede nyo ini siya kitaon. So ade ganito. Sorry, wala ko na-discuss ini na part. So ade an NADH and FADH naton. And amin siya an electron transport chain. Okay? So they will power your electron transport chain. Okay? So may series of chemical reactions na mangyayari. Okay? May water na mapoproduce. And once na-activate na si electron transport chain, ma-activate na din si ATP synthase para makaproduce ng, so amin is ATP synthase pala, makaproduce ng 26 to 28 ATP molecules class. Okay, so amin na siya an cellular respiration class. Okay? Sorry, didigali before kita magano, amin na siya ang chemical equation niya sa cellular respiration. So, para makaproduce kita or maka-undergo ng cellular respiration, as I've said earlier, kailangan lang natin usad. 1 glucose lang. Makaproduce ka sa unom na carbon dioxide, unom na water, and 30 to 32 na ATP. As nakita natin. Okay, unom na CO2, check. Unom na H2O, check. 30 to 32 molecules of ATP. Check and check. Okay? Aside sina, may usad pa kita na reactant. We have your oxygen. Okay?
para ka maka-undergo ng what do you call this, ng cellular respiration, kailangan mo din ng oxygen. Okay, so aerobic reaction din kasi kailangan niya ng oxygen class. Okay, so kailangan mo 6 molecules of oxygen para maka-perform, and add that to your glucose or 1 glucose molecule para ma-achieve mo inisinda ng mga products nato. Okay, so adian tawag sinaan what do you call this, ang nabusan ako sa terms. Adian okay, na mental block na mental block na ako dahil sa cellular respiration. Okay, naadian na mental block na ako. Adian relationship na lang. Okay, relationship ni cellular respiration and ni photosynthesis. Okay? Okay, so para madali, okay, dili kita sa table na lang. Okay, kasi same lang man na siya. Equation ginihimo ko na lang na table para madali nyo mabasa. Okay? So cellular respiration class, pansinin nyo, ang reactants niya amon products ni photosynthesis. And yung products naman ni cellular respiration halos similar sa photosynthesis. Okay? Pero class, dili ibig sabihon pareho sila ng reactants, tagahalos pareho sila sa product is same na sinda or what do you call this, entirely connected talaga sinda. Okay, dili sinda talaga entirely connected kasi may difference sinda sa energy requirement, okay, sa photosynthesis and sa energy na napoproduce, which is ATP. Okay? And sa capable organism, sa cellular respiration, humans, animals, and plants, and sa photosynthesis naman, plants lang. Okay, so base mahunga ka muna, ano kami plants today? Okay, ano kami plants sa tawag mo sina? Ano kami plants sa cellular respiration? Ang tawag sina, ang plants pwede man maghimusan sa diri na glucose, ninda. Ano kailangan pa nito maghimusan ATP class? Okay? So the reason why added didian plants is nangyayari ang cellular respiration ng plants kapag seeds pa sinda. Okay, so very interesting ini. Kaya ang plants, okay, kapag na seeds pa lang, wara pa siyang leaves. Okay, pag waran leaves, wara sindasan chloroplast, wara sindan chlorophyll, wara san matrap san sunlight. So pag wara san matrap san sunlight, dili sinda maka-undergo san photosynthesis. So ma-rely sinda sa cellular respiration, sinina phase sa buhay ninda. So igwa sinda san starch. Okay, san seeds pa lang sinda, igwa sinda san starch. Okay, na nabilin, which they can convert back into glucose. And oxygen, readily available man sa hangin. So oxygen, okay, makakadan oxygen sa seeds mo, your starch will be converted to glucose. Okay, so igwa na kitang duwa na required na reactant para mag-undergo sa cellular respiration. Okay, so sindan duwa, okay, they will give ATP. They will give energy sa seeds naton para ang seeds naton eventually maging tanom na. Okay, kapag may leaves na siya, ma-switch na siya from cellular respiration into photosynthesis class. Okay, so amin na ang nangyayari during seeds pa ang mga tanom naton class. Okay, so
So, ano bang kailangan ko sabihin? Okay, so ito siya. Okay, kapag may leaves na sinda, okay, mas-switch na from cellular respiration into photosynthesis kasi mas efficient ini maghatag sa energy and photosynthesis. Okay? And last table, okay, so amin ni siya summary man lang ini class again, summary sa cellular processes, okay, din mga reactants and products of each cellular process, okay, your photosynthesis, cellular respiration, glycogenesis, and glycogenolysis, okay? So, ano na lang sini, review na lang sini na part, pero kung nag-gets nyo na itong mga mention ko kanina or gin-discuss ko, no need na ma-memorize nyo na okay? So, ni-highlight ko lang din ang purpose. Okay, sa photosynthesis, ang purpose niya is for plants para maghimo sinda sa ninda carbohydrate. Okay, their own carbohydrate source. Okay? Cellular respiration naman, purpose niya is to convert glucose into ATP. Sa glycogenesis, converts glucose to glycogen kapag mataas-taas ang glucose. Kabaliktaran si glycogenolysis, glycogen ibabalik sa glucose kapag mababa na ang glucose sa ating katawan class. Okay? So, ada din mga capable organism. Okay, patanda na lang sina. Okay, so amin to. Okay, so amin to last part ng introduction to carbohydrates. Okay, so hanggang dito na lang. Okay, next na lesson natin. Okay, ang third and final lesson for prelim, we will discuss the diseases na. Diseases surrounding carbohydrates. Okay? So, that is all class. Okay, thank you for listening. And again, kapag di nyo pa napanood ang part 1, I suggest panoodin nyo yung part 1 before ka mo proceed sa part 2. Okay, para magets nyo ang flows and discussion class. Okay, so thank you for listening and see you sa next lecture video. Okay?